you own that NFT and then supposedly later on with the hope na pwede mong ibenta siya ng mas mahal. Hindi nila dinesign yun na ganon. What drive the price was the narrative nung community na ano yung sinasabi nung nagbebenta na hindi naman technically yung may gawa. Ang daming mga lumabas sa balita. This NFT has been sold by ganito. Yeah. Ngayon, nasa less than $10 na lang yung value. Bili ng milyon. Ito yung gusto kong ipasagin din na parte. No? Hindi porket may NFT ka, magically may value na yun. Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn and Tarki, and welcome sa ating OLearn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Eli Rabadon, CEO and co-founder of DV Code Technologies. Hi Eli! Ganap. Welcome back again! Suki! Yes, so mag-uusapan natin yung NFT naman. In the past few years, sobrang sumikat yung NFT. Ano ba yung NFT? Okay, sige. So, sa usapang blockchain, no, yung technicalities niya, ito yung tinatawag na non-fungible tokens, no? Okay. It's a type of a smart contract Okay. standard. Okay? Na kung saan, yung tawag sa kanya is yung ERC-721 standard na may set of functions siya na kapag nandoon yung tinatawag nating transfer, tinatawag nating balance tracker ng mga tao, and then syempre yung token ID ng bawat token, no? So, tsaka natin siya masasabi na NFT, smart contract siya. So, merong mismong full documentation na naka-open source din para masunod natin yun, no? Ang difference niya kung bakit siya non-fungible compared doon sa yung tokens na usual. Kasi nga, yung mga token, yung for example, 1 USDT, pag pinagpalit mo yon, pareho lang yung value nun. Okay. Pero parang tulad nung sa piso, di ba? Piso. Pero kung sa sinasabi nating NFT, ang sistema niya is kung meron kang collectibles, no? Sabihin nating painting ng Mona Lisa. And then, meron kang something na unknown painting. Pag pinagpalit mo, magkaiba yung value niya. Okay. So, nagkakaroon ng counterpart na ganun sa digital side ng NFT gamit yung tinatawag nating metadata. Okay. So, nagkakaroon ng difference dun sa token number ng NFT at saka yung metadata na ano yung details na nakalagay na nagsasabing ito yung attribute na meron sa NFT na to. So, ganun ang sistema ng NFT. Use case-wise, no, ang pinaka-nangyayari na nga is it can be proof of something that you own. Ownership. And then, it can be something also na parang badge. Okay, na parang may achievement and may binigay sa iyo yun. And then, pwede nga rin, meron ka kasing creation na itinay up mo doon. And or yung mga usual stuff na na-generate ng mga decentralized applications na project na nagbibigay din sila ng NFT. So, subjective ang paggamit ng NFTs kasi the moment na nag-generate ka nito, it can be something na wala namang gamit at all. Na parang for the sake of bragging rights na nagkaroon ka nito. May mga ganong klaseng level na down to your usual na parang tropang nagyayabangan lang hanggang sa flex ng mga artista na may mga artista kasi na bumili ng mga specific na NFTs and then syempre the community is valuing it regardless of ano yung perception ng market sa kanila, mahalaga yun na nangyari. So, parang tulad lang din ng art na parang akala natin wala lang yun, yung pala million yung iba. So, sobrang subjective niya, no? And nakaka-apekto din kasi nga siya sa overall ecosystem, no? Na kung paano yung nagiging play. Kasi, netong nakaraan, nakikita natin na ang daming mga lumabas sa balita years back na parang
this NFT has been sold by ganito. Yeah. Ngayon, nasa less than $10 na lang yung value. Bibili ng milyon. So, may mga ganong sitwasyon na, yun nga, ang point lang naman doon is the capability of the tech is really strong na, no? And it really depends sa mga gagawa ng business on top of it. Kung paano ba talaga siya pinaka matinong gagamitin. Okay. No? Okay. Kasi majority talaga ngayon is medyo nasa ganong level na hype-based lang, nakabubble, kumbaga. Yeah. So, tayo naman sa side ng Pilipinas, may mga talagang applicable, no? Na hindi, kumbaga, masasabi natin it will make sense. Kasi nga, if you're talking about proving the ownership, if you're talking about the legitimacy of a certificate, may mga ganun tayong needs, no? Na pwede nating i-utilize yung NFT sa ganun. So, yeah. Okay. So, ito yung mga narinig natin, no? Na-mention mo kanina na parang may mga art designs like monkey ba yan? Parang boring monkey ba or something na sumikat, no? Tapos, you own that NFT and then, supposedly, later on, with the hope na pwede mong ibenta siya ng mas mahal. Parang ganun yung nangyayari. Supposedly yung nangyayari. Kaya lang... For correction lang, sir. Kasi, hindi nila dinesign yun na ganun. Okay? For the record lang. Na, ang sistema kasi talaga nito is, what drive the price was the narrative na nung community na ano yung sinasabi nung nagbebenta na hindi naman technically yung may gawa, yung pasimuno, no? parang anong nangyari lang kasi. May something na nabuo. And then, nagkaroon ng, dahil nga, open sa lahat to, no? Yeah. May bumili, tapos, ganun yung salita niya para maibenta niya ng mas malaki. So, nag-ripple, unfortunately. No? May mga, although, hindi naman natin tinatatwa na meron talaga mga project na ganun yung parang promise, kumbaga, na may salita na pangako na pag bumili ka ng ganito na yung presyo noon. Sobrang delikado, di ba? Parang too good to be true. But it happens. And it really happened. So, kailangan natin iwasan, syempre, yung mga ganun. Kasi nga, more on talagang kasabayan neto na nag-educate tayo, meron din tayong mga kapwa Pilipino na naghahanap ng easy money. Yeah. So, sila yung na-fall sa ganun. Hence, yung mga NFT ngayon is parang natatag na tuloy nila as scam. Well, in fact, it's really subjective, no, kung sino yung mga taong involved doon. Okay. May mga use cases na ba siya for brands? Let's say, for example, naalala ko si McDo na may mga kiddie meal siya or kaya if you're launching a new brand, pwedeng mamigay ka ng collectibles, etc. May mga ganun na ba na gumagamit na NFT yung sinishare nila or binibigay for their customers to increase sales? Madami na sa abroad actually. And yun nga, no, kung tama ang pagkaalala ko, ultimo si Starbucks na try din mag-explore, not necessarily sa NFT side but rather yun doon sa rewards part, no? And then, meron ding mga brands din talaga na sina Nike, madami na mga global, no, na talagang nag-on board sa blockchain para kasi, syempre, kung may mga limited editions kasi sila, so, natatrack na yung asset na to o yung mismong item na to is legitimate. And somehow, nako-correlate yun sa side nung sa NFTs. And then, ayun nga, kapag usapang badges, usapang leaderboards, usapang proving of ownership, more on ticketing, no? Then, pwede rin pwede rin nga, ticketing. Ang sistema is, instead of creating your own infra of ticketing, di ba? Yeah. So, pwedeng i-utilize mo na lang si NFT and then, let them resell sa marketplace. Kasi, eto is, ano na, no? Talagang battle-tested naman na tech. And talagang volume-wise ngayon sa mga NFT marketplace, talagang millions of dollars pa rin yung nage-generate neto. So, again, no? Nakadepende lang talaga sa atin kung anong klaseng use case ba yung gagamitin natin. Kasi,
I don't think na may magja-judge naman na kahit sino na porket may ganito kang tech na ginagamit, 'di ba? Parang masyado namang geeky yung argument na yon. At the end of the day, walang pakialam ang mga tao kung anong tech behind yung ginagamit. The only point talaga is, again, balikan ko lang yung word ko kanina na instead of solutions looking for a problem, itali talaga natin na ang compelling reason is dahil solid yung use case mo, then automatically nagagamit mo yung blockchain on top of it. Okay, nice. Ano ba yung process siguro, no, para mas maintindihan ng mga viewers natin, process of making an NFT? Yeah, so ganito siya, no? Yung NFT kasi talaga ngayon is meron talagang yung kaakibat na itsura, kumbaga yung picture na nakatali sa kanya, sa metadata. So, the first thing that you will do really is to have it commissioned or create it, yung itsura. And then, from that, i-define mo na yung policy ng smart contract. Ilang peraso ba to initially? Sino-sino lang ba yun dapat magkaroon nito? Things like that, no? And any other parameters pa. Na kapag meron na yun, i-deploy mo na yung smart contract na yun sa blockchain. And then finally, kapag for example, may bagong member na nag-onboard, so the usual stuff na para ka nag-Google form, no? Na nagre-registration flow ka. So lalagay mo yung pangalan, lagay mo yung membership status or level niya or something, and then pan-generation mo nun, masusulat na yung transaction nun sa blockchain, and then may issue na yun dun sa wallet address nung nung member, no? Kung sa ganong context. So pag ganun ba, kailangan na mention mo wallet, no? Saan ko makikita? Like may halimbawa may mga collectibles ako na, no? Saan ko siya makikita? So may mga wallets na ngayon, no, na pwede mong i-download na nga lang din sa mobile phone. So number one na most used dito sa Pilipinas is yung MetaMask. Wallet, and then meron din yung wallet nung panahon ng Axie, yung si Ronin wallet. And then meron din yung nakwento ko kanina tungkol dun sa may crypto ka and then nagko-QRPH ka. Ang tawag dun is BitGet wallet. BitGet. And then meron ding I hope, no, kung may nonood dito sa ating taga PDAX. So meron si PDAX actually na NFT marketplace na meron din silang NFT collections na na module. So gawang Pinoy 'yun, by the way. Nga lang hindi na ganoon ka-active ngayon, no. Ang isa kasi talaga sa pwede natin maging use case nun is talagang diretsang nakakonect na sa mga Pinoy na lisensyado pa ng BSP. But ganun talaga ang buhay. Pero ayun nga, the point lang din talaga is in terms of paano natin siya ma-utilize and paano natin makikita na may assets tayo such as NFTs is using this kind of wallets na at the event nga na may ipoprove tayo ng ownership. Ganun kasi ang mangyayari. Parang dahil nasa wallet mo, okay, and then sabihin na natin kung yung NFT na yun is ticket, so ipapascan. It's either ikaw as the one that's handling the one that owns the ticket, may i-scan ka na lang doon sa teller to prove that you have a valid access. So kapag nag-go signal sa kanila, then papasok ka na. Ganun siya ka-smooth actually. Na wala nang niha-niho na uy baka pinike mo yung resibo mo, ganun. Kasi the moment na in-scan mo and then nag-flag sa kanila na okay, then ganun na siya kabilis. Okay, very nice. Tapos, kung meron kang NFT, gusto kong ibenta, ganun din, through that, may exchange ba siya? So, na parang dalawang uri, no? Kasi, ang sistema na nito, pwede kang, dahil may gustong bumili sa'yo, kausap mo siya direkta, pwede mong isend lang sa wallet niya, diretso. So, i-scan mo lang din yung QR code niya kasi yung address mahaba eh. So, scan mo yung QR code niya, then isend mo sa kanya, then done. The second option is have it posted on the marketplace. Lagay ka ng defined mo na presyo. Then sa marketplace kasi meron ding offer na kapag may NFT ka tapos gusto to ng isang tao, pwede sila mag-offer ng presyo. Pag in-accept mo yon, then
mapupunta na sa kanila yung NFT. And then So, ganun pero, lang. Ito yung gusto kong ibasagin din na parte, no? Hindi porket may NFT ka, magically, may value na yun. So, again, naka-subjective sa tao na bakit ba to, etong ganito is mahal, bakit ito is walang walang presyo. Depende kasi nga yun sa sino ba yung community behind it, and then paano nila ginawa yung marketing. Tapos, yun nga, at the end of the day, kung ang goal is meron kang solid na use case, then, syempre, kung ako tatanungin, hindi bababa o hindi tataas yung presyo nito. Kasi, fix yung value nito. So, yun, nakadepende nga sa sistema. Okay. Ayun, so marami tayong natutunan about NFTs, and we'll also provide a link below yun sa ating IntelliGuide where you can kumbaga explore more about the different use cases na pwede for your business using AI. So we'll provide that link sa baba. Okay, yan. So, sobrang salamat, Ellie. And siguro, for those na viewers na have gone through the different segments natin, invite mo siguro sila if they are interested to avail of yung mga services na na-mention mo kanina. Sige. So, kung gusto nyong mag-contact and to inquire sa products and services ng DVCode, then you can visit www.dvcode.tech. You can also send an email sa aming official email address, which is hello@dvcode.tech. And then you can also visit yung aming Facebook page sa DVCode Technologies Incorporated. Ang username niya is dvcode.tech. Yan. So, verified po yan sa Facebook. And then, syempre, kung gusto niyo naman mag-follow dun sa aking, sa aking page, you can follow me at Ganap with Ellie. Yun lang, guys. Maraming salamat. Ganap. Ayun, daming daming events ngayon ni Ellie, no? Different engagement. So maraming salamat, Ellie, for this opportunity to interview you and share your insights sa ating mga viewers. So again, thank you so much sa inyong lahat. I hope you've enjoyed and learned a lot in this whole different segments ng blockchain. So napag-usapan natin yung kanina, yung kwento ni Ellie at DVCode, and also talk about blockchain, benefits niya, tapos smart contracts, and now NFT. So, maraming salamat ulit. This is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn, and Tarky, saying, if learning is not your priority, don't expect change. See you sa future OLearn Insights. Bye!